Maupay nga adlaw sa iyo nga tanan. So kay ginutom si Nani, magluluto kit simmalaan pansit. So nagtingin-tingin ako sa cabinet kung may makukuha o may maluluto. Pagtingin ko wala, tinapay lang talaga. So pumunta ako sa baba, naghanap ako doon ng parang bihon. Tanghingi na lang ako doon sa mga katulong sa baba para makapagluto ako. At dahil gutom nga ang nani nyo, magluluto tayo ng parang pansit. So, nakikita nyo naman na naghihiwa na ako. Yung mga oras na yan, tumatawag pala ang amo ko. Nakita kasi nagbibideo nga ako kung ano yung itatawag niya. So, storytelling muna tayo. Dahil sa paggawa ko ng pansit na yan, napagsabihan tuloy ako. Yung time na naghihiwa ako, nagbi-video, tumatawag pala siya. Hindi ko nasagot kasi hindi ko rin nakita at hindi rin nag-ring ang cellphone ko. Kaya dinedma ko lang muna yung cellphone ko habang nagvi-video ako. Bale, nakadalawang miss call pala siya sa akin. Pag uwi niya ng bahay, nagulat ako mismo ang tinawagan niya. Sabi niya sa akin, halika dito. Punta ka muna dito, saglit lang, sabi niya. Dahil hindi naman bago na mag-uutos siya lagi araw-araw, agad akong pumunta kung nasaan siya. Kasi pagdating niya dito, alam ko lagi siyang nasa kwarto. Paglabas ko pa lang ng pinto, nagulat ako bigla sa sinabi niya sa akin. Sabi niya sa akin, ano daw yung linuluto ko? Sinabi ko sa kanya, parang indomie. Alam niyo kung ano yung sagot niya sa akin? Mabaho daw ang bahay dahil sa linuto. Hindi ito yung unang beses na pinagsabihan niya ako pag ako ang nagluluto. Yung unang-una na naalala ko na pinagalitan niya ako dahil nagluto ako ng itlog. Itlog na mga ilang piraso siguro, mga 5-4 sigurong pirasong itlog. Minix-mix ko lang siya. Tapos nakita niya, sabi niya, kanino daw yung pagkain na yun? Sabi ko, sa amin ni ate. Tapos sabi niya, bakit daw ang dami? Idalawa daw lang naman kami. Yung scrambled egg pag naluto na, 'di ba? Lalo na kung isa, dalawa lang, parang isang piraso lang yung linuto mo. So, ang ginawa ko, dinagdagan ko siya ng mga 2 o 3. Basta yung mga linuto ko 5. Tapos sakto lang naman siya kasi yung mga bata humingi pa naman. Napagsabihan din ako doon dahil lang sa itlog. Kasi ang dami ko daw pag nagluluto. Simula nun, hindi na ako masyadong nagluluto ng itlog. Hinahayaan ko na lang minsan yung itlog. Mga ilang linggo nandiyan pa yung itlog. Tapos dito naman sa niluluto ko, dito ako nagtaka. Kasi sabi niya, bakit daw nagluto ako ng parang indomie, ang baho ng buong bahay. So nagtaka ako kasi katapos namin magluto, ako nag-mop, naglinis dito sa sala, 2 sala nilinisan ko. Parang sabi ko, wala bang kwenta yung amoy ng mop yung namin, yung pinagawa namin dito. Kasi yung mop namin may siya, yung parang may liquid siya na linalagay na may amoy. Hindi naman siya amoy na mabaho. Siyempre may yung amoy na may parang siya, mabango. Pa nga kami ni ate sa trabaho. Si ate sa kusina, ako naman dito sa 2 sala kasi yung mga bata nagkalat. Katatapos lang namin kumain, diretso agad naglinis kasi alam namin na ayaw niya sa mabaho. Ang nakakagigil lang kasi pag ako yung nagluluto, sinasabihan niya ako ang baho daw ng buong bahay. Pag nagluluto daw, buksan daw lahat ng mga bintana. Simula dito sa 2 sala hanggang doon sa kwarto ng mga bata, buksan daw lahat ng pinto. Pinto tuloy. Bintana yun ang kailangan buksan. Ang nakakainis lang kasi pag nagluluto, kulang na lang niya sabihin na wag na kayong magluto, wag na rin kayong kumain. Parang ganun. Yung parang gusto niyang ipagdamot yung pagkain pero ayaw niya. Parang ganun yung nafe-feel ko sa kanya eh. Kasi siya, mas maganda na lang na paadaanin pa ng araw, ilang araw pa bago niya ibigay. Kung hindi niya ibibigay, kailangan maitapon mo yun. Kasi yun ang gusto niya. Yung hindi niya ibigay agad, mas gusto niya naka-stack muna ng ilang araw bago niya ibigay o kaya ipatapon niya. Yung ayaw niya magbigay ng kusa kahit fresh pa yung pagkain. Mabait naman siya pero madamot lang. Madamot siya pagdating sa mga pagkain. Gusto pa niya yung pagkain itatapon kaysa kainin ng katulong. Mahirap lang kasi dito pati kusina may CCTV. Kaya kahit anong gawin mo, kahit anong makitaan nila na may ginagawa ka sa kusina, itatawag niya yan talaga. Minsan nakikita niya kung anong linuluto mo, magtatanong pa yan talaga, tatawag pa yan, sasabihin niya, anong ginagawa mo, anong linuluto mo, bakit ka nagluluto ng ganito, hindi yan pwede sa bata, ganun siya. Ba't di na lang niya sabihin, na bawal kumain para mas maintindihan tuloy namin na bawal talagang kumain. At kami na lang ang bibili sa pagkain na gusto namin. Kasi kung hindi kami gagawa ng paraan para makakain kami, malamang para kaming dito, butot balat kasi hindi naman sila pala bili ng pagkain. Hirap kumilos kung laging nakatutok yung amo mo sa CCTV lalo na kung nasa kusina ka. Kaya pasalamat ka na lang talaga kung may amo kang mabait na kahit anong lutuin mo hindi ka sisitahin. Yun lang. Goodbye!